Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click na rin, nyo na rin po yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so titignan muna natin guys, ano ba yung kaganapan sa inyo? Kanino ba tong love reading? Okay. Kanino po itong love reading spirit guide? Meron tayong even apart, my love for you stay stronger. So yan, pwedeng hindi kayo magkasama, LDR ba kayo ni person? Kasi nasabi niya rito guys, kahit hindi kayo magkasama, kahit hindi kanya nafe-feel, mas lumalakas yung pagmamahal niya sa inyo guys. Mas nagiging strong, mas nagiging matatag yung pagmamahal sa inyo nitong taong to. Okay? So may mga times na parang tulala and lagi kang iniisip nitong taong to. Okay? So, tignan natin kasi medyo kalmado yung energy. Pareha siguro kayo nalulungkot kasi nga LDR kayo. Actually guys, ang hirap ipaglaban ng LDR. Kaya kailangan nyo maging matatag, no? Lalo na kung parehas kayo strong, like positive ka mag-isip. Ganon din yung person mo. Okay, kailangan nyo lang maging matatag or open-minded. So, ang hindi lang naman may iwasan selos lalo na pag walang time. May mga tampo. Okay. So, ang ibig sabihin lang nun guys, pag nagsaselos sa inyo, ibig sabihin, walang third party. Oo, pagdudahan mo pag hindi na nagsaselos yung person mo. 'Di ba? Okay. Meron tayong you are perfect to me, flows and all. So, yun. Pwedeng kagaya nga ng sabi ko, baka dumadaan kayo sa point na may mga selos din. Pero sinasabi naman ng person mo na ikaw na yung perfect na tao para sa akin. Mahal ko or tanggap ko lahat ng meron ka. Kung ano man ang ganap sa buhay mo, parang tanggap naman itong taong to, guys. Okay? Tignan pa natin. Kanino po itong love reading? Ayun, my love for you is endless. So, ayun guys. So, nakikita ko dito guys, kagaya nga ng sabi dito, parang habang tumatagal, kahit magkalayo kayo, lalong lumalakas yung pagmamahal sa inyo ng taong to. And ito na nga yung sinasabi niya rito na parang hindi niya rin magets, no, kung bakit hindi mawala yung pagmamahal niya sa inyo. Hindi niya rin maintindihan kung bakit mas tumitindi yung pagmamahal sa inyo nitong taong to. Okay? And isa pa sa sinasabi sa akin dito, may mga times na parang hindi kasi guys siguro tugma yung oras nyo. Okay? Pag tulog ka, doon naman siya gising, and doon naman siya guys nag-aantay na parang paano kanya makakausap. Then, may mga times din na nalulungkot din naman siya. Pero sabi nga rito guys, habang tumatagal naman, mas lalo kami na mahal ng person mo. Okay? Ayan, lalo na sa mga LDR dito guys, no? O pwede nandito lang naman din kayo parehas sa Pilipinas. Pwedeng medyo malayo-layo lang talaga sa inyo yung person mo. Ayan. Gagawa ng paraan itong taong to para magkasama kayo ulit. Kasi sinasabi niya rito, napakatindi ng pagmamahal niya sa inyo. So, may effort na gagawin. Okay? Siguro nandun na sa point na parang hindi niya guys mapigilan din yung emosyon niya ngayon. Kung sa end mo is iniisip mo baka hindi ka na niya mahal or may pagbabago, I think bigyan mo siya ng time. I-set aside mo na yung pag-overthink na ganon. Be matured enough doon sa relationship. Okay? Sa halip na maging immature is magtulungan na lang. Tignan pa natin. Kanino po itong love reading?
Kanina po itong love reading. Okay. Your love has changed my life. So, marami kang ina-advise din sa taong to, no? Actually, baka hindi mo nararamdaman kasi sa inyong dalawa daw, ang sinasabi doon ng person mo, mas malakas ka sa kanya kasi siya yung madalas nagiging emotional, siya yung madalas parang napanghihinaan ng loob and ikaw yung parang mas nagbibigay ng advice. So, siguro kung baguhin yung personality mo na ganon kasi sa'yo siya kumukuha ng lakas. Okay? So, kailangan lang guys maging matatag ka sa ganong sitwasyon. Kasi may mga times dito na si person mo, siya, maingat din siya sa mga sasabihin niya. And siguro may mga times lang na pagka may hugot ka sa buhay, may hugot din sa buhay yung person mo. So, kinagtatag ko kasi parehas kayo nagiging emotional. Kailangan nyo lang guys ng malalim na pangunawa dito sa relationship na to. Kagaya nga nung sabi rito, ikaw yung bumago naman daw sa kanya. And ina-absorb naman niya lahat ng advice na binibigay mo sa kanya. Lahat ng love and lahat ng malasakit na binibigay mo sa kanya guys. Ina-absorb niya yun, no? Okay? So, ipagpatuloy mo lang yung pagiging strong mo. Iset aside mo na muna yung emosyon kasi malaking tulong siya sa person mo. Okay? Yung sinasabi niya na pagka siguro, no, may point na, or may time na sinasabi sa inyo ng person mo na nalulungkot siya pag nakita ka nalulungkot, or umiiyak, or nasasaktan. Totoo yun, guys, no? Kailangan nyo lang, guys, paniwalaan. Kasi nakikita ko mukhang totoo naman. Okay, tignan pa natin. Okay, additional message. Meron tayong I long to feel truly noticed by you. Oh. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang ang cold, no? Ang cold nung situation na meron kayo. Sobrang balance. Wala naman ako nakita pag-aaway dito. Sobrang cold lang niya. Pwedeng hindi kayo nagkakasama nitong Pasko, nitong New Year. Pero nararamdaman ko yung yung malalim na pagmamahal and malasakit nyo dun sa isa't isa. Misunderstanding lang talaga minsan kung bakit nagkakaroon kayo ng conflict. And again, kailangan yung iset aside yon. Kasi ikaw yung lakas ng person mo, hindi ka pwede panghinaan. Ang lakas ng energy mo eh. So, yung energy mo guys, nakakahawa. Okay? Pag emotional ka, nahawa ibang tao. Pagka masaya ka, nahawa ibang tao. So, pag malungkot ka nga, ayun, nanonotice ka kaagad ng ibang tao. Na parang, ay, ba't ang lungkot niya? Parang nakakapanibago. Parang ganon. So, meron tayong I feel alone even when we're together. So, yun. Pag magkasama naman daw kayo, guys, parang feeling niya, mag-isa lang siya. Okay, may iba ka bang iniisip? Or pwede naman guys na nafe-feel niya na parang nagiging isa kayo pag magkasama. Kaya siguro ganito. Pero nafe-feel niya kasi parang mag-isa lang siya. Okay. So, pwedeng to guys, medyo strict. May nakakita akong family, may conflict about family. Pwedeng hindi pa napapakilala sa family. Pwedeng hindi pa open sa family. Hindi pa guys kilala ng family or hindi pa alam ng family mo na may karelasyon or ganoon din yung family niya. So, may mga times na yon isa sa mga conflict kasi hindi pa guys nagiging open. Okay. So, by the way, tignan pa natin. Meron tayong in the ashes of hurt, fresh dream are waiting to be born. Okay. May nakikita akong problemang paparating. Check natin. Pero ito naman guys, malalagpasan. Kumbaga, awakening ito, no? Isipin nyo na lang guys, pag may problemang dumarating sa inyo, ibig sabihin awakening yon. Kumbaga, tapos ka na sa cycle na yan, kailangan mag-isip ka na ng bagong cycle para sa buhay mo. Okay? Meron tayong what once burned brightly now feels dim. So, yung sinasabi sa akin dito guys,
Yung sinasabi sa akin dito, ano siya, madalas kasi parang nagiging madilim yung sa inyo or hindi nagiging malinaw yung sitwasyon, no? Pwedeng malabo pa rin sa'yo. Ano bang meron sa atin? Parang ganon. Hindi pa rin siya guys nabibigyan ng liwanag or hindi siya guys nagiging klaro sa isip mo. Okay? So, by the way, titignan pa natin. Okay. Additional message. Nagkakaroon siya ng sleepless night. Feeling ko grabe yung pangungulila sa inyo ng person mo. No, homesick siya. Gusto kanya makasama. Gusto kanya mayakap. Actually, parang same naman kayo nang nafe-feel. Di na siguro kayo sanay ng magkalayo. Parang mas masaya kayo na magkakasama lang. Yun na yung parang na-absorb nyo sa isa't isa na parang kailangan magkasama lang tayo. Ganun. So, hanga nga ako dun sa energy ng mga tao na sanay na talaga nang magkalayo sila ng partner nila ever since. Pero to kasi guys, parang ngayon lang to nag-detach sa inyo or, I mean, ngayon lang siya guys na palayo. Kaya siya ganito, now homesick. Hindi siya sanay nang magkalayo kayo. Okay. Malungkot itong person mo ngayon. Nakikita ko sa kanya. Ang lungkot-lungkot ng buhay niya ngayon. Nagkakaroon siya guys ng sleepless night, no? Kakaisip lang din sa sitwasyon na meron kayo or iniisip niya siguro kung paano kayo magkakaroon ng connection or magkakasama. Di niya alam medyo komplikado yung sitwasyon sa pinapakita sa akin dito. Parang paano ko gagawa ng paraan to, ganun. So, malakas ang energy ng Sagittarius, Aries, Leo, Gemini. Pero air sign kasi yung Nine of Swords Okay. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Meron tayong, ayan, magulo isip niya. So, nababalisa to guys pag nag-aaway kayo. Nakikita ko mukhang hindi mapakali tong taong to pag nag-aaway kayo. Okay? So, ang nangyayari kasi rito guys, ayun na nga sabi ko, wag mo masyadong awayin, wag ka masyadong negative doon sa relationship kasi nakakapagbigay siya guys ng negative energy sa person mo and lalo na kung nasa malayo, no? Hindi siya guys makakabuti. And isipin niyo na lang guys, paano pag napagod yung person nyo? Napagod doon sa parang lagi na lang nag-aaway, parang hindi na siya nakakabuti, parang untoxic na. So, isipin niyo na lang guys, yung mga masasayang bagay, kasi nandito yung energy ng 5 of Wands, ang daming kino-consider ng person mo, ang daming niyang iniisip niya pa yung pagtatalo nyo, pero mahal ka na tong taong to. And ayun, hindi lang siya guys mapakali, pagka tumaas nga lang ata yung boses mo, or ano ba, maiba lang yung, yung pag-chat mo sa kanya, parang iba na yung dating sa kanya, no? Nagiging emotional na siya agad. Okay. Ikaw yung lakas niya kasi. Tignan pa natin. Meron tayong Ace of Pentacles, new job, new financial opportunity, windfall wealth. So, may nakikita ko dito guys, sa side mo sa'yo. Parang may job offer dito or opportunity paparating sa inyo. Pwede rin naman guys na promotion, basta merong big break, no? Breakthrough na paparating sa inyo. And napakaganda nito, or pwedeng bagong trabaho, or pwedeng yun yung iniisip ng person mo kung LDR, pwedeng siya yung nasa malayo, nasa abroad, baka gusto kanyang kunin. Foreigner ba to? Or Pilipino lang din, pero gusto kanyang kunin abroad. Okay? Or pwede ikaw yung nasa abroad, pwedeng pinagpaplanuhan nyo to. Ayan, nasa tamang pag-uusap lang yan talaga. By the way, tignan pa natin. Meron tayong 6 of Cups. Ayun, meron talagang offer sa inyo. Wow, mukhang swerte kayo this year, no? 2026. Medyo struggle lang talaga, guys, yung last year, yung 2025. Kasi, ano siya karmic year, no? Normal yun, guys. Hindi ko lang din alam kung karmic year sa 2027. Parang ganun kasi yung scenario, no?
alternate. Pero ngayon kasi guys, ingat na lang tayo this year kasi mas malakas yung energy ng mga tukso sa taong 2026. Oo. So, applicable naman siya sa lahat ng bagay, trabaho man yan, tao, bagay, maraming tukso. So, kailangan lang guys, maging matatag kayo. Okay? Sabihin, sa relationship, hindi siya kaganda kasi, may hina yung mga tao sa taong 2026 pagdating sa love. Mararamdaman nyo naman yan sa taong 2025 pa lang, bare months. May mga ganong scenario na. Okay, so by the way, check pa natin. Meron tayong Page of Swords, New Ideas, Truth, Sharp Thinking, Spirited, Willful. Okay. May nakikita ko siguro nagpaplano kayo mag-anak. Or pwedeng siya nagsasabi, ito mag-anak na tayo, buo muna tayo ng pamilya. Or kung may pamilya na kayo, pwedeng isa yun sa kinukonsider niya kung may anak na kayo, no? Kasi may batang energy rito. So far, wala pa naman pregnancy. Kung may anak na kayo, baka gusto niya sundan. Or kung wala pa naman, gusto niya guys mag-settle down. Okay, so by the way, meron tayong The Fool, New Beginning, Risk, New Cycle, Originality, Nonsense. So, yung malinaw na nakikita ko dito guys, ito kasing si The Fool, New Beginning to. Okay? May paparating na bagong cycle. So, it's either may pregnancy or pwede rin guys opportunity. Basta mga bago yung paparating sa inyo, no? Ang lakas ng air sign, saka fire sign sa energy na nakikita ko dito. Okay? So, possible na yun yung mga matataas na zodiac sign na possible na swerte pagdating sa opportunity and mataas yung chance na may pregnancy. Okay? Air sign Aquarius, Gemini, Libra, and Aries, Leo, Sagittarius. So, ingat, no? Pero, yung iba naman dito, guys, family planning din naman. Pwede madadaan siya sa pag-uusap. Then, makokontrol. Okay. Meron tayong Six of Pentacles, Charity, Sharing, Giving, Receiving, Justice, Begging. So, yun lang, guys. Medyo maawain pala kayo parehas. So, pwedeng kinukonsider nyo pa rin, guys, yung responsibilidad nyo sa parents nyo or sa mga kapatid nyo. Pwedeng nandun pa rin yung paggabay, pag-alalay nyo sa kanila. Sila pa rin yung parang main priority nyo sa ngayon. Oo. Same kayo. Tignan natin. Additional message. Meron tayong King of Swords, Logic, Intellectual, Fairness, Truth, Mental Sharpness. Okay, so guys, itong si King of Swords is someone no logical, no? So, ito na nga. Ito yung energy ng person mo. Logical naman si person, pero may mga times na medyo, siya, unpredictable, lalo na yung mga pagtatanong niya, medyo nakakakaba. Nakaka-nervyos, ganun yung atake na nasasagap ko rito. And again, may mga times na parang may kahulugan yung mga sinasabi niya, parang nanguhuli, ganyan. Medyo stricto ba? Stricta yung person mo. Parang detective yung datingan. Ganun yung nasasagap ko dyan. So, by the way, titignan natin yung energy ha, dun sa side ng person mo. Okay. Ano yung nararamdaman? Nararamdaman ng person mo. Nararamdaman ng person mo. Meron tayong Knight of Wands, Passion, Motivation, Energy, Fire, Lust, and Action. So, ang lakas ng temptation, ang lakas ng sex appeal mo, yun nararamdaman sa'yo ng person mo. Siguro, good looking ka, maganda yung katawan mo, or malakas yung sex appeal mo. Kasi, yun ang mas malakas na nararamdaman niya sa inyo. And passionate din to guys, so, may pagmamahal talaga. Okay, wala siya nakikitang struggle sa side mo. Kasi mukhang matured ka mag-isip.
Check pa natin. Additional message. Nararamdaman ni person. Ace of Pentacles. So, yun na nga guys. Ang swerte mo sa taong to kasi meron talaga siyang i-offer na tulong or para sa inyong dalawa. Kumbaga, gusto niya guys basta marami kayong plano. Ganon. And, parang ipaparamdam niya talaga sa inyo guys na gusto niyang, ito yung plano niya in the near future, parang ito yung gusto niyang mabuo sa pamilya niyo. So be sure lang talaga na magkatotoo yung mga pinapangako niya kasi ang dami nang nagpatunay na lahat ng pangako na pako, no? Once na pumasok dun sa sa higher commitment, okay, like pag-aasawa. Marami ng ganyang senaryo, lalo na sa mga client ko, na parang matutupad pa ba yung pangako nito? 5 na yung anak. Lumaki na yung mga anak nila, yung mga pangako nung dalagat, binata pa lang sila guys. Hindi pa rin siya nangyayari. Ganon. Okay. Additional message. Meron tayong The Hangman, Sacrifice, Faith, Waiting, Martyr, Illusion, and Surrender. So, ito naman guys, medyo nagiging komplikado lang din siya minsan. Like, feeling niya nape-pressure siya kahit hindi mo naman sabihin. Okay? Nape-pressure lang siya pag dumarating sa point na pag nalulungkot ka, ang dating sa kanya, napaka-useless niyang tao. Parang wala siyang itutulong, parang wala siyang tamang ginawa sa buhay mo. Kasi sa kanya yung impact eh. Kung bakit ka nagiging malungkot, parang ang dating nga sa dito, sa kanya yung impact. Siya yung pwedeng i-blame ng mga tao, ganon. Siya yung may kasalanan, parang ganyan. Okay, so by the way, check pa natin. Nararamdaman niya sa inyo yan. May mga maliliit na bagay lang guys, nagigilty na tong taong to. So ano naman yung tingin sa inyo ng person mo? Ano yung tingin ni person sa'yo? Ano yung tingin sa'yo ng person mo? Two of Cups, love, romance, relationship, meeting, marriage, and healing. Diba? Sabihin, naku, baka mag-propose to sa inyo guys. Nakikita ka na niya na someone na ikaw na yung mapapangasawa niya, ikaw na yung makakasama niya sa buhay. And parang sure na talaga siya na ito na talaga yung gusto ko. Ito na talaga yung taong gusto ko mapangasawa. Okay, buo na yung desisyon na itong taong to. Check pa natin. Meron tayong 6 of Pentacles, charity, sharing, giving, receiving, justice, and begging. So, yun, hindi lang siya makapag-decide kasi ang dami palang sino-shoulder nitong taong to. Ang dami niyang responsibilidad na parang kailangan niya munang tapusin yung responsibilidad niya doon. Parang siya yung siya yung breadwinner siguro to. Parang kahit na mag-asawa kayo or magkaroon na kayo ng pamilya, aasahan pa rin siya. Yun ang mahirap guys, no? Sa halip na yung pera is nakapokus na lang doon sa family, is nilalaan pa rin nila talaga sa ibang tao. Especially sa family. Kasi yan, no? Di lang niya guys may pangako kasi gusto daw muna niyang tapusin itong mga siguro may pinag-aaral siya, pwede pwedeng inisip niya muna na mapatapos yon bago mag-go, bago siya mag-propose or mag-decide na sige, magpakasal na tayo. Ganon. So, tignan natin, meron tayong The Magician, talent, skill, power, magic, control, creation, and manifest. So, yung malinaw na nakikita ko dito guys, itong The Magician, yung tingin sa inyo ng person mo, parang masipag kang tao. Ang dami mong ginagawa, ang dami mong kinukonsider, napaka-responsible, napaka-maalaga, napaka-energetic, no? Ganon ka nakikita ng person mo. Masikaso, maalaga, something like that, no? And especially kung paano mo siya guys inaalagaan. Baka, ayan, kagaya niyan, kung malayo nga kayo sa isa't isa, namimiss niya yon.
Parang di niya na alam alagaan yung sarili niya kasi baka ginawa mo is dinepende mo yung sarili mo sa kanya or pwede ikaw yung gano'n. Okay, mahirap yung gano'n, eh, pagka masyado tayong naging komportable sa partner natin, 'di ba? Nagiging dependable tayo dun sa partner natin. Gano'n 'yun. Kaya guys, 'wag. Okay, lagi niyo pa ring iisipin na kailangan malakas kayo para hindi kayo nagiging mahina. Tignan natin. Okay. Ano naman yung magiging action or plano ni person in the near futures? May celebration. Malapit na ba ang, si ba mag-birthday dito? Ayan, pwede ngayong March, Pisces energy. May energy kasi ng water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio, no? Pwede naman guys, anniversary or mansary. Uso pa ba mansary? Pagka kasi taon na, anniversary na yung pinagtutuunan ng pansin, di ba? Okay. So, ano yung plano ni person? Ayan, magpapaka-workaholic talaga siya, guys. Kasi meron siyang surprise or may nakikita ko ditong basta something na celebration. Okay. Oh, ito mo, ipipiringan ka pa. May surprise talaga, oh. May pagpiring. Baka may proposal na. Nako. Sana all. Baka may mga sana all dyan sa comment section. Okay, so tignan natin. Parang pag-iipunan to, guys. Message, meron tayong, with you, I feel protected and cherished. Your love pushes me to be my best self, and love shouldn't feel this heavy. Okay, so yon, ikaw yung nagmo-motivate sa kanya, tapos parang ang dating sa kanya dito, guys, mabigat yung mundo niya before, then parang ikaw yung nagpapakalma. Oo. Ano pa? Ghosted. I'm sorry, I disappeared. I need to get away and clear my head. So, siguro before, nung ano pa lang kayo, paano ba to? Nasa getting to know each other, baka ginost ka nitong taong to. Months din or taon din yung lumipas. Bago siya bumalik, bago nagparamdam. Basta parang may something ghosted na nangyari dito. Or ginost kayo ng person mo until now. Pero to magpaparamdam to ulit. Oo. Pwedeng yung someone na ng ghost sa inyo, siya rin yung mapapangasawa nyo. Okay? Alam nyo guys, ano yan, legit yung ghosted na yan. Ayan, legit yan. May client akong ganyan. After siyang i-ghost no ka-talking stage niya, guys. Yung pa na pangasawa niya ngayon, guys. My dreams. I've been dreaming about you. In my dreams, you are so free and in love. Wish I could stay there forever. So, kung ba't ka pala niya ginost, is possible dahil nga sa mga responsibilities. Pero babalik, guys. Possible na ito na mapangasawa mo. Okay, o yung iba sa inyo guys, pwede nagparamdam na. Zodiac sign, tingnan natin. Meron tayong Virgo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Libra. Meron tayong Scorpio, Pisces, Virgo, Sagittarius, Libra, and Leo. Okay, Aquarius, Scorpio, Libra, Pisces, Capricorn, and Sag. Okay, sa side ng person mo yan Okay, sa side mo naman, nararamdaman mo sa person mo. Queen of Pentacles, Earth, Mother, secure, dependable, practical, and grounded. Seven of Cups, illusion, choice, fantasy, vision, hesitation, and temptation. And King of Wands, passion, fairy, creativity, courage, power, leadership. Okay, so hayan. May nakikita ko dito guys. Parang inantay mo tong taong to. Ayun nga, baka ginost ka niya. Inantay ka niya, pero yung matagal na panahon na pagkawala naman niya guys, mahal ka na niya nun. Kailangan lang niyang mamili sa dami ng option niya before. Hindi naman to babae or lalaki yung parang option, no? Pwedeng responsibilities or marami siya guys, pinagtutuunan ng pansin. Ayun. Okay, pwedeng maipaliwanag naman sa inyo, kaya ito'y lumalabas. Ano yung mga dapat mong gawin? The Fool, New Beginning, Risk, New Cycle, Originality, Nonsense, Two of Cups, ayan. Makipagkasundo. Okay, magiging maayos tong connection na to guys. Sa malinaw na pinapakita po sa akin. Okay?
So, zodiac sign sa side mo. Meron tayong Capricorn, Leo, Taurus, Sagittarius, and Virgo, Aries energy. Meron tayong Virgo, Cancer, Aries, Leo, Taurus, and Gemini energy. What else? Capricorn, Leo, Taurus, Aries, Sag, and Virgo energy. Yung paulit-ulit guys sa zodiac sign, ang lakas nun, promise. Pag paulit-ulit yung zodiac sign niya, ibig sabihin, napaka-powerful ng zodiac sign na yan guys, okay? So, in the near future, saan na kayo papunta? In the near future. Ace of Swords, Three of Cups, celebration to guys. The Fool, new beginnings with the Fool, then Ace of Swords, new ideas. So yan, may mga bago kayong desisyon, may mga bagong plano, bagong cycle na paparating dito sa relationship nito. So good luck. Ang ganda naman din ng nakikita ko rito guys. Okay, so yan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.